Isang unforced error. Ganito tinawag ni Senator Panfilo Ping Lacson ang isang social media post ni Senator Robin Hood Padilla. Ito si Padilla para din tanga to mag-post no? Parang, yung mga post niya palagi, parang paawa effect, and then mala teleserye, mala action yung post. Diba? Hindi rin pinag-isipan eh. Hindi kasi tayo, wala kasi tayo sa, nasa ano ka, senador ka. Diba? Yan, kakakain mo ng chocolate na may palaman eh. May palaman na 5 fingers, di umano. Diba? Tigilan mo na yan, yung pagkain yan. 5 fingers ba yung 5 fingers na yun ba yun, yung pangganyan? Yun. Huwis chocolate, kinain niya. Oh. Alam niyo yung ibig kong sabihin, di ba? Press 1 sa nakakaalam. Yung 5 fingers, kinain ni Ruben Padilla sa chocolate. Pag naghihig sila. Siyempre may kalaban sa hig eh. Kailangan mong magganyan. Hindi alam ng kalaban mo na chocolate pala yung hawak mo. Atras sila kasi 5 fingers ka eh. Ay, kinain niya. Oh. Diba? Patungkol ito sa mga hindi inaasahang Anong post niya dito? Ay, si Ping Lacson pala nag-post. May post din si Padilla na tinutukoy po ni Ping Lacson. pagkakataon o pangyayari sa naturang post na tila patungkol sa pinagtatalo ng usapin ng virtual attendance. Nagtatanong si Senator Padilla kung hindi ba maituturing na force majeure ang digmaan sa gitnang silangan at ang sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Senator Lacson, isang pagkakamali ang pagsasama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure o hindi inaasahang pangyayari para lamang bigyang katwiran ang remote o online na pagdalo at pagboto sa mga pagdinig ng Senado. Nauna rito, sinabi So dahil may digmaan sa ibang bansa, lutang talaga si Ruben Padilla, no? Dahil may digmaan sa ibang bansa, may bakbakan, may hindi pagkakaunawaan, mag-online voting na lang tayo sa Pilipinas. Anong kinalaman? Ihagis, alam mo, palamon ko sa ito, Ruben Padilla, no? Masyado ka ng lutang. Ha? Grabe! Hindi ka tanggap-tanggap to. Oh, balik natin. na at Taiwan. Ayon kay Senator Major, ang digmaan sa gitnang silangan at ang sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Senator Lacson, isang pagkakamali ang pagsasama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure o hindi inaasahang pangyayari para lamang bigyang katwiran ang remote o online na pagdalo at pagboto sa mga pagdinig. O sige, magkagera ngayon sa ibang bansa. Anong pakialam natin? Although may pakialam nun tayo kasi may mga kababayan tayo doon, pero anong connection sa ikukonek mo yung voting na yan? Sa digmaan nila, hindi naman apektado yung Pilipinas. Wala mang threat. Wala mang threat sa Pilipinas. Ay, bakit ganyan mag-isip si Ruben Padilla? Yan tayo, boto pa kayo ng tangan, Senador Bobo! Padilla, nasan yung utak mo? Grabe, napakabobo ni Ruben Padilla, promise. Yung asawa niya, sino nga yung asawa niya? Yung pinagtanggol niya yung bobo niyang partner. Oh, uy, huwag mo ipagtanggol yung bobo. Alam mo, simulat sa pool pa lang nung pinakasalan mo yan, bobo na talaga yan. Mahal mo lang. Okay lang magmahal. Okay lang magmahal ng bobo. Pero kasi ang usapin na to, tambansa na. Hindi mo na kailangan ipagtanggol yung mali. Mali is mali. Ang ina talaga. Ako. Senado. Nauna rito, sinabi ng senador na ang hakbang na magpapahintulot sa online participation ng mga senador ay malamang na Hindi nyo kaya talakayin yung dyan. Kaya po namin gustong magpa-online vote na lang para makaboto si Bato. Ba't di nyo pa diretsahin? Diba? Yun naman talaga yung target nyo.
Ako niyan diretsahin ko na. Wala nang paligoy-ligoy ba, paligoy-ligoy pa kayo. magtatagumpay. Sa ilalim aniya ng Senate rules, pinapayagan lamang ang virtual participation kapag may totoong force majeure at national emergency. Katulad ng bagyo, baha. Pag may bagyo, may baha. Hindi ka makakapunta sa Senado. Kaso pwede yun. May paglindol, malakas na paglindol, na delikado talaga magpunta doon, yun. COVID, nangyari po yan sa panahon ng COVID, Online po yung kanilang yung mga meetings nila, votings nila, online po yan. Pero kung usaping gera sa ibang bansa na hindi pa naman talaga nagkakagyera, ano yun, China at Taiwan, wala pa namang gera po. May mainit lang na parang parinigan. Diba? Na posible nga mahantong sa gera. Bakit tayo doon? Apektado ba yung Pilipinas? Oo, apektado po yung mga OFW natin doon. Mga kababayan natin. Pero kayong mga senador, hindi naman eh. Mas maganda nga na mas pumasok kayo, doon yung gawin sa Senado talaga para eye to eye, harap-harapan. Mapag-usapan nyo yan, yung online voting na yan. At may salin nyo pa yung China versus Taiwan, kung paano nyo masusolusyonan yung problema ng mga kapwa natin Pilipino doon. Paano nyo matutulungan? Di ba? Kumpara online, sus Marius, dahilan nyo na lang yan. Ginagamit nyo yung issue sa ibang bansa para makalusot kayo. Para si Bato makaboto. Bobo ka, Padilla. Bukod dito, Kaya yung anak mo, hindi kumakampi sa'yo? Dahil alam niya yan yung tatay niya, bobo. Kus din ni Senator Lacson ang itinuturing niyang dirty tactics ng majority bloc, kabilang ang umano'y pagpapahaba ng interpellations sa isang hiwalay na panukala na tila diskarte para hintaying umalis ang mga miyembro ng minority bloc. Aniya, hindi rin agad ipinaalam sa minority ang planong talakayin ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Dahil dito, nagpasya ang minority bloc na mag-walkout mula sa session hall habang nanatili si Minority Leader Vicente Tito Soto III upang questionin ang quorum at magmosyon na i-adjourn ang sesyon. Samantala, sinigundahan naman ito ni Senator Risa Ontiveros. Para sa senadora, hindi may tuturing na force majeure para sa Pilipinas ang gyera sa Middle East dahil ito ay nangyayari sa labas ng bansa. Dagdag ng senadora, ang epekto ng oil crisis sa publiko ang mismong dahilan kung bakit dapat silang mga senador ay pisikal na pumapasok sa Senado upang gawin ang kanilang trabaho. Binigyang diin din ni Senator Ontiveros na ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay matagal ng banta at kailanman ay hindi ito naging dahilan para mag-online work ang mga mambabatas. Di ba? Nag-online work ba? Wala. Wala pa naman pong gera eh. May nag-iikot-ikot lang po sa Taiwan ng mga yung mga Chinese Coast Guards sa mga dagat nila. Ganun nangyayari. Pero wala pa naman pong gera. Kasi ang China, puro lang po pananakot yan. Wala kayo. Hindi po gagawin ng China na makipagdigmaan. Kapag nakipagdigmaan yung China at sila nang yung nauna sa pag-atake, yung lahat ng pinaghirapan nila sa China, wasak yan. Nako. Kaya ang ginagawa ng mga yan, puro lang po pananakot. Yan lang po ang kaya nila kasi overpopulated po yung China eh. Ang dami lang army. So, ang gagawin lang nila manakot. Diba? So, yun. Ginagawa nga nila yan sa Pilipinas eh. Nagbigay rin ng komentaryo. Pero wag yung mga tinatakot nyo. Kapag yung mga kakampi niyan, pag inunahan nyo yung mga tinatakot nyo at mga kakampi niyan nag-react, goodbye. Di na kami makapuntan China ni Sir Mike Cervera ng team. Pangit na eh. Diba? Wasak na. Wala nang doon. Pero, yun na nga, sabi ko, pag pumupunta kami in China, okay po yung mga Chinese doon, mga naninirahan talaga doon. Okay po sila. Ang pangit lang yung government ng China.
At yung mga nagpapasok ng illegal sa ating bansa. Parang naman mga Pilipino lang din mga China doon, mga Chinese. Welcome ka sa kanila pag pupunta ka. Oh, pero wag ka lang gagawa ng illegal doon. Pag Pilipino naman gumawa ng illegal doon, ay ganun din gagawin nila. Mas malala pa siguro. Baka may, hindi ko naman alam yung batas nila doon. Baka may death penalty pa. O, mas malala, di ba? So, ganun lang. Dapat legal yung pagpasok mo. Hindi ka gagawa ng kalukuhan. Si Senator Erwin Tulfo. Di po tayo galit sa kanila. Lalo na sa mga tao doon, di. Yung nagiging issue lang talaga ngayon. Yun po yung tinatalakay natin. Sa kontrobersyal na social media post ni Senator Padilla. Ayon kay Senator Tulfo, hindi niya lubos maisip kung paanong ang El Nino o ang matinding init ng panahon ay magiging dahilan para hindi makapasok ng pisikal ang isang senador. Binigyang diin niya na Imposible El Nino. Hindi ka makakapasok. Eh, may aircon yung sasakyan mo. Oh, yung iba nga nagmumotor lang, di ba? Kahit yung mga siguro mga staff nila, baka mga motor-motor lang mga yan, eh, baka nauna pa pumasok diyan sa Senado. Oh, so walang dahilan kung El Nino lang pala. kahiyang mag-video conferencing lamang ang mga mambabatas, habang ang mga magsasaka, construction workers at iba pang ordinaryong manggagawa ay nagbabanat ng buto sa ilalim ng sikat ng... Sige, ito na lang. Taiwan versus China. May hindi pagkakaunawaan. Mainit yung issue na yan ngayon. Tapos, idedepensa ni Robin Padilla na eh. May ano kasi sa ibang bansa eh, kaya wag na. Online voting na lang tayo. So, kung ganun pala, ibig sabihin itong mga construction workers na to, pwede na rin ano siguro? Online construction. Di ba? Oh. Ano sabi nito? Itong taong ito, Hibs. Anong Hibs? Ayusin mo. Online construction na lang po tayo. Pwede ba? Online kainan. Pwede rin siguro yun. Online swimming tayo. Ay, nako, ang tanga talaga ng ating senador. Araw. Sa pagbabalik ng sesyon sa darating na Lunes, June 1, inaasahang tatalakayin muli ng mga senador ang mosyong layong pahintulutan ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Ayon sa minorya, handa at bukas sila sa debate hinggil sa pag-amyenda sa mga alituntunin ng Senado, lalo pat maraming mahahalagang katanungan ang kailangang talakayin, partikular na kung ano ang labis na urgent na dahilan para ipatupad ang teleconferencing sa kasalukuyan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So kayo po, ano po yung opinion dito? Ano po yung reaction? Ayan, comment down below. Wala na akong mga sasabi kay Robin Padilla kasi ang inang bobo talaga. Di ba? O ang inyong sinasabing Binoy, idol, wala, bobo talaga. Kaya ang hirap pong ano niyan. Alam nyo naman, di ba? Eh, ayoko nung taong bobo. Mahirap pag makaano ka ng taong bobo. Kasi, ano eh, nakakahiya. Pilipinas, tapos may senador tayong bobo. Diba? So, yun lang. Eto na nga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo mga pre, eto na nga, i-play ko to dito. Papakita ko sa inyo. Ayan ha, like, share, subscribe po tayo dyan. Pero eto na, may survey po ako. Gusto ko ipakita sa inyo to. Saan ba yun? Papakita ko po sa inyo yung ating survey. Lalakihan ko lang po ha. Medyo hindi nyo lang po makikita yung ating kapugian dito. Okay? Kasi lalakihan ko po.